conflict of interest. Lumapit sila sa mga private lawyers. Ang lakas ng loob nilang mambugbog, tapos ngayon lalapit sa PAW. Eh, nauna yung biktima eh. Nauna din yung yung state witness. Oh, bakit natin papayagan na mag-PAW versus PAW? Conflict yan. Lumapit sila, manap sila. Kaya kayo, gagawa kayo ng krimen, tapos gusto nyo PAW? Pagtanggol kayo? Oh, kayo, kung gusto mo ba, hawakan ng PAW yung mga yan? Paano kung anak mo yung pinatay? Hindi napatayan, pinatay. Pag may hawakan 2x2 o kaya sinturon, ipinag-aagupit mo sa isang tao, hindi kapabayaan yun. Pagpatay yun. Dapat kaso nila, murder. Lalo yan, ibinaon yung sa inilibing, may concealment of the corpus delicti. Sino matutuwa dyan? Hindi na nga ako dati na igagalit. Ngayon, nakakagalit yan. Hindi nakakatuwa ba yan? Nanay din ako. Oh. Kaya kung minsan, yung iba, nilalagay ang batas sa kanilang kamay eh. Oh. Passion. Eh, kailangan ang ating law enforcers kumilos. Kaya nga yung kapulisan natin, bibigyan natin ng premyo yung mga pulis imos yan ha. Bibigyan natin ng premyo yan. Ang bibilis kumilos. Yung Cebu, December pa. January, February, Marso na. Ano na? O kaya, sinong kokontra? Tama ba yung ginagawa nilang yan? Binubugbog nila? Tapos may dala silang mga nakaalak na nakalalasing? Kung anong pinagkakakain pulutan nila? Tapos pinupulutan nila yung katawan ng neophyte? Tama ba yan? Pwede kayo mag-form ng association under the Constitution. Pero parang paulit-ulit na lang na ipasa na yung anti-hazing law, and yet nandito pa rin tayo. Those fraternities that will be involved in hazing, probably yun ang mga dapat i-blacklist na, talaga hindi na payagan. Huwag nang bigyan na rin ng recognition in schools or in any other organization. Nakapanlulumo, nakakagalit sobra, nakapanlalata. Hindi nasusukat sa karahasan ang tunay na kapatiran. I strongly urge, Mr. President, the police to investigate and hold all those accountable for this unacceptable incident kahit nakapatiran pa ng Taugama Team.